Nagising ako sa gitna ng gabi dahil sa tunog ng tawa ng bata. Para bang may naglalaro sa labas ng bahay kahit sobrang dilim at tahimik. Nakakakilabot kasi. Parang nasa tabi ko lang yung tawa. 2:00 na ng madaling araw. Sino naman ang magpapagabi ng ganyang oras? Sumilip ako sa bintana. Walang tao sa labas. Pero rinig ko pa rin yung tawa ng bata. Tapos may kumaluskos sa ilalim ng bintana. Parang may kumakaripas ng takbo palayo. Hindi na ako lumabas. Hindi na rin ako natulog. Hindi na bago sa akin yung mga ganitong karanasan. Pero kahit ilang beses ko na itong naranasan, hindi ko pa rin maiwasang kabahan at magtaka kung ano ba talaga ang nandyan. Simula nang lumipat ako dito sa bahay ni Lola nung mamatay siya, ay lagi akong nakakarinig ng mga tunog sa labas. Minsan tawa ng bata, minsan naman ay yabag ng paa, minsan naman ay tunog ng mga hayop. Hindi ko alam kung sino o ano ang gumagawa ng mga tunog na yon. Pero sa tuwing naririnig ko yung mga tunog, lalo kong nararamdaman na may kinalaman dito ang balon sa likod ng bahay. Parang may humihila sa akin papunta doon. Si Lola ay may nakakatawang kwento tungkol sa balon. Sabi niya ay may maliit na nilalang na nakatira sa balon. Hindi niya alam kung anong klaseng nilalang iyon. Pero ang sabi niya ay may nakita siyang maliit na tao na umaakyat sa balon. Hindi niya ito nilapitan dahil baka raw siya ay saktan. Pero ang sabi niya ay nakikita niyang may dalang isda ang maliit na tao. Kaya ang hinala niya ay konektado ang balon sa isang ilog or dagat. At doon nangingisda yung maliit na tao. Sabi ni Lola ay huwag daw akong lalapit sa balon. Dahil baka raw may humatak sa akin papunta sa kung saan. Marami pang ibang kwento si Lola tungkol sa balon. Karamihan ay nakakatakot. Kaya naman ay hindi na ako lumalapit doon. Nung mamatay si Lola ay nagpatuloy yung mga tunog sa gabi. Tawa ng bata, yabag ng paa, tunog ng hayop. Lagi kong naaalala yung kwento ni Lola tungkol sa maliit na nilalang sa balon. Siguro ay may mga anak na ito at naglalaro sila sa paligid ng bahay. Siguro ay may mga binibisita itong mga kaibigan o kamag-anak. Siguro ay may mga alagang hayop ito na pinapasyal sa paligid ng bahay. Lahat ng iyon ay hula ko lang, kaya isang araw, kahit kinakabahan ako, nilakasan ko ang loob ko at hinarap yung balon. Hindi ko alam kung tama ba itong ginagawa ko pero kailangan kong malaman. Sabi ko ay patawarin ako ng maliit na nilalang sa pag-iistorbo ko sa kanya. Nagdala ako ng mga alay, mga prutas, tinapay at iba pa. Sabi ko ay kung may nagawa man akong kasalanan ay sana ay patawarin ako. Sana ay tanggapin niya yung alay ko. At sana ay ipakita niya sa akin yung mga anak niya na naglalaro sa paligid ng bahay. Pero hindi ko nakita yung mga anak niya. Hindi rin tumigil yung mga tunog sa gabi. Kaya hinayaan ko na lang. Naisip ko na baka may ginagawa yung mga maliit na nilalang sa paligid ng bahay na may kinalaman sa kanilang buhay at ako ang nakikialam sa kanila. Kaya hindi ko na sila pinapansin. Dumating yung panahon na naging tourist spot ang lugar namin dahil sa isang pelikula. Maraming turista ang pumunta sa amin, nagdadala ng ingay at kaguluhan. Naaawa ako sa mga maliit na nilalang. Iniisip ko kung paano sila naapektuhan ng ganitong gulo. Marami rin ang naghanap ng kakaibang karanasan. Marami ang nagpunta sa balon at sumigaw sa loob noon. Marami ang naglaglag ng mga bato at kung ano-ano pa. Hindi ko sila mapigilan dahil napakarami nila. Sabi ko na lang sa sarili ko, pasensya na lang yung maliit na nilalang. Baka naman ay may koneksyon siya sa mundo ng tao at makakatakas siya sa mga nangiistorbo sa kanya. Isang gabi ay may bagyo at baha sa buong barangay. Nagising ako dahil sa malakas na kalabog sa labas ng bahay. Tapos ay may narinig akong boses na tumatawag sa pangalan ko. Lumabas ako at nakita ko yung isang batang lalaki na nakatayo sa ilalim ng ulan. Sabi niya ay may naghahanap sa akin sa balon. May naghahanap sa akin sa balon? Sino? Sino ang makakaisip na maghanap sa akin sa balon? Tumakbo ako papunta sa balon.
Sumilip ako sa loob at sumigaw. May tumawag sa pangalan ko. Tapos ay may lumutang na maliit na tao. Hindi na siya katulad ng naalala ko. Ang naalala ko ay isang maliit na tao na may dalang isda, pero yung nakita ko ay isang maliit na tao na may mahahabang pangil at matutulis na mga kuko. Sabi niya ay ang tagal daw niyang hinintay na magkausap kami. Pero ang dami raw tao na nagpunta sa balon at nag-istorbo sa kanya. Kaya hindi siya makalabas. Nagalit siya sa akin. Sabi niya ay alam daw niyang ako ang may kasalanan sa lahat ng iyon. Dahil ako lang ang may koneksyon sa mundo ng tao. Hindi ko siya maintindihan. Ano ang ibig niyang sabihin na ako ang may koneksyon sa mundo ng tao? Sabi niya, ay hindi ko raw ba alam na ako ay kalahating tao at kalahating maliit na nilalang na katulad niya? Hindi ko alam ang sasabihin ko. Hindi ko alam ang iisipin ko. Sabi niya ay hindi niya alam kung bakit tinago sa akin ng aking mga magulang ang katotohanan. Pero sa tingin niya ay may kinalaman doon ang lola ko. Dahil ang mga tao ay takot sa mga katulad niya. Nagpaalam siya na aalis na. Pero bago siya umalis ay sabi niya na kung gusto ko raw malaman ang katotohanan ay bumalik ako sa balon at tawagin ang mga magulang ko. Naiwan akong tulala at hindi makapaniwala. Ako ay kalahating tao at kalahating maliit na nilalang. Parang biglang bumaliktad ang mundo ko. Hindi ko alam kung matatakot ba ako o matutuwa sa nalaman ko. Ibig bang sabihin ay may kakayahan din akong maging maliit na tao? Ibig bang sabihin ay may kakayahan din akong maging katulad niya na may mahahabang pangil at matutulis na mga kuko? Kaya pala lagi kong naririnig yung mga tunog sa gabi. Dahil may koneksyon ako sa kanila. Dahil isa ako sa kanila. Siguro ay tama yung maliit na nilalang. Si Lola ang nagtatago sa akin ng katotohanan. Siguro ay gusto lang niya akong protektahan dahil alam niyang hindi ko matatanggap ang katotohanan. Pero ngayon ay alam ko na. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko sa nalaman ko. Pero sa ngayon, gagawa muna ako ng maliit na bahay para sa maliit na nilalang. Kailangan kong tanggapin kung sino ako at yakapin ang bagong bahagi ng buhay ko. Ngayon ay mag-isa na lang ako sa bahay na ito. Wala na si Lola, wala na rin yung maliit na nilalang. Pero siguro ay may mga kamag-anak pa ako na naglalaro sa paligid ng bahay dahil naririnig ko pa rin yung mga tunog sa gabi. Pero hindi na ako natatakot, hindi ko na rin sila pinapansin dahil alam ko na bahagi na sila ng buhay ko at bahagi na rin ako ng kanilang mundo. May kilala akong botanist, tawagin na lang natin siyang Doc. Naging kaibigan ko siya dahil halos magkapit-bahay kami sa baryo namin. Nung tumira siya doon, ang sabi niya sa akin, may pinag-aaralan daw siyang uri ng flora na matatagpuan lang sa mga liblib na lugar na tulad ng baryo namin. Nung time na yon, hindi pa uso ang mga social media, kaya hindi ko alam kung anong nangyari kay Doc. Nung minsang naglilinis ako sa bahay, nakita ko yung journal niya na naiwan sa akin. Hindi ko na matandaan kung bakit nasa akin yung journal na yon. Siguro ay pinabasa niya sa akin at hindi ko na naibalik. Ang nakasulat doon ay mga karanasan niya sa baryo. Ang sabi niya ay balak niyang gawing libro yung journal pero hindi natuloy. Ang huling entry ay may date na 2004. Ibig sabihin ay yun yung huling taon na tumira sa baryo namin si Doc. Ang pagkakaalala ko ay 2002 siya dumating sa amin. 2 taon lang pala siyang tumira sa baryo. Ang sabi niya sa akin noon ay 3 taon daw ang itatagal niya roon. Pero hindi na nga natuloy. Sa journal niya ay may isang kwento roon na gusto kong ibahagi sa inyo. Ang title ng entry ay The Laughing Monster. Nung una raw na marinig ni Doc ang mga tawa na nagmumula sa kalaliman ng gubat, para siyang natulala. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, pero may kung anong kaba ang bumalot sa kanya.
Dahil sa pagkakaalala niya ay parang normal na tawa lang naman ang narinig niya. Parang may mga nagkukwentuhan lang na mga tao. Pero dahil nga sa liblib na lugar ang baryo namin, ay naisip niya na baka may mga illegal loggers doon sa gubat. Kinabukasan ay pumunta raw siya sa lugar kung saan niya narinig ang mga tawa. Pero wala siyang nakitang kahit na anong bakas ng tao. Sa halip ay narinig na naman niya ang mga tawa. Pero this time ay hindi na normal na tawa ang narinig niya. Parang tawa raw ng baliw na tao na may halong pag-ungol. Nagsitayuan daw ang mga balahibo niya at nagmadali siyang makaalis sa lugar na yon. Nung tanungin niya raw yung mga residente tungkol sa narinig niya, ay sinabi ng mga ito na may nagpapakita raw talaga sa lugar na yon. Pero hindi raw mga tao ang naririnig niya, kundi isang manananggal. Hindi raw makapaniwala si Doc dahil sa ibang lugar na pinanggalingan niya ay wala raw naniniwala sa mga manananggal. Pero dahil nga sa narinig niya, ay naisip niyang baka totoo nga ang mga kwento. Makalipas ang ilang linggo, nakakita raw si Doc ng mga patay na hayop sa paligid ng bahay niya. Yung mga manok, halos wala nang natira sa katawan kundi balahibo at buto. Yung mga aso at pusa, parang sinipsip ang dugo hanggang sa maging tuyot na tuyot. Doon na raw siya nakumbinsi na totoo nga ang manananggal. Dahil sa pagkakaalam niya ay mga dugo ng tao ang gusto ng mga ito. Kaya nag-alala siya na baka siya ang susunod na biktimahin ng manananggal. Isang araw ay nagising siya sa sigaw ng kapatid niyang si Ana. Pumisita raw ito sa kanya dahil nag-aalala na baka hindi na naman siya umuwi sa probinsya nila. Si Ana ay 6 na buwan ng buntis noon. Nakita raw ni Doc na nasa gubat na si Ana at naglalakad na parang walang malay. Parang may humihila sa kanya papunta sa mas malalim na parte ng gubat at alam ni Doc na delikado yon. Sabi raw ni Ana ay nananaginip siya na may tumatawag sa kanya mula sa gubat. Kaya naglalakad siya papunta doon. Kinilabutan daw si Doc dahil naalala niya yung mga tawa na naririnig niya mula sa gubat. Nagpunta sila sa isang albularyo na si Aling Turing. Ang sabi raw nito ay may manananggal na nakasunod kay Ana at gusto siyang biktimahin. Pero dahil nga kasalukuyang nag-i-stay si Ana sa bahay ni Doc, ay nadadamay na rin siya sa panliligalig ng manananggal. Nagbigay ng mga panlaban si Aling Turing at sinabihan silang huwag na huwag aalis ang isa sa kanila sa bahay kapag sumapit na ang gabi. Isang araw ay nagawi raw si Doc sa isang kuweba sa kalaliman ng gubat. Doon ay nakita niya ang kalahating katawan ng isang tao. Nakaluhod ito at nakatayo sa isang sulok ng kuweba. Hindi raw niya alam kung bakit hindi siya natakot. Siguro raw ay dahil sa sobrang pagkagulat niya. Naisip niya na baka yun ang ibabang bahagi ng katawan ng manananggal na nanliligalig sa kanila. Kaya nagmadali siyang umalis at naglagay ng mga kamera sa paligid ng bahay niya. Para kung sakaling bumalik ang manananggal ay makukuha niya ito ng ebidensya. Sa mga sumunod na araw ay hindi siya nakatulog ng maayos dahil hinihintay niya ang pagdating ng manananggal. Pero wala siyang nakitang kahit na ano. Hanggang sa isang gabi ay nakatulog siya. Kinabukasan ay pinanood niya yung mga video at doon niya nakita na may lumapag na manananggal sa bubong ng bahay niya. Pagkatapos ay naglakad ito papunta sa gubat at pagbalik ay isang babae na ang lumabas mula sa gubat. Nakita niya na naghiwalay ang katawan ng babae at lumipad ito. Doon niya napatunayan na sa kuweba nga nag-iiwan ng katawan ng manananggal. Kinagabihan ay hindi na naman siya nakatulog. Pero imbis na maghintay sa manananggal, ay nagpunta siya sa kuweba at doon nag-abang. Hindi nagtagal ay narinig niya ang pagaspas ng pakpak ng manananggal. Doon niya nakita na lumilipad ito papunta sa katawan niya. Pero bago pa man ito makalapit, ay binuhusan na niya ng asin ang katawan nito. Nagulat ang manananggal at sinugod siya. Pero may dala siyang itak na pinablas niya kay Aling Turing. Tinaga niya yung manananggal at sa bawat tama naririnig niya yung nakakatakot na sigaw nito na parang nagmumula sa kailaliman ng impyerno.
Lumipad ito papalayo at iniwan ang katawan niya na patuloy na naglalagablab dahil sa asin. Pagkatapos ng insidenteng yon, hindi na mapakali si Doc. Kahit saan siya magpunta, parang may sumusunod sa kanya. Lagi raw siyang nakaririnig ng mga tawa at pag-aspas ng pakpak ng manananggal kahit sa mga panaginip niya. Kaya nagdesisyon siyang umalis sa baryo namin at bumalik sa probinsya nila. Ang huling entry sa journal niya ay hindi natapos. Ang nakasulat lang ay, "I think it's back." Parang hindi niya na kayang ituloy pa sa sobrang takot na baka bumalik nga ang manananggal. Nung bata pa ako, ayaw na ayaw ko sa mga taong mapamahiin. Yung tipong lahat na lang ng bagay ay may kinalaman sa mga multo o espiritu. Para sa akin, kwento-kwento lang yun ng matatanda para takutin ang mga bata. Pragmatic kasi akong tao. Para sa akin, ang lahat ng bagay ay may paliwanag at dahilan. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa akin at nagbago ang pananaw ko sa buhay. Pero sigurado akong may kinalaman dito ang isang karanasan na naranasan ko noong ako ay 20 anyos pa lang. May isang lugar dito sa amin na tinatawag na baryo. Hindi ko nasasabihin ang pangalan ng baryo dahil ayaw kong mabash. Ang baryo kasi na ito ay malapit sa isang kagubatan na sobrang tanda na. Maraming nagsasabi na ang kagubatan na yon ay tahanan ng mga espiritu. Para sa akin, mga alamat lang yon na gawa-gawa ng mga matatanda para hindi pasukin ng mga tao ang kagubatan. Hindi naman kasi talaga siya pwedeng pasukin dahil isang protected area ang kagubatan na yon. Pero dahil nga pasaway ako, ilang beses na rin akong nakapasok doon. Wala naman akong nakitang kakaiba, mga puno lang at mga halaman. Pero alam mo yung feeling na parang may nagmamasid sa'yo? Yung parang may gumagalaw sa gilid ng paningin mo? Sabi ko nga, mga kwento lang yun na walang kwenta. May isang pagkakataon na nakasama kong pumasok doon sa kagubatan, yung isang kakilala ko na taga-baryo. Tawagin na lang natin siyang kaibigan. Gustong-gusto kasi ni kaibigan na makapasok doon sa kagubatan. Kaya lang ay natatakot siya. Sabi niya sa akin, bata pa lang daw siya ay kinukwento na sa kanya ng mga magulang niya na may mga espiritu na nakatira doon sa kagubatan. Kaya naman bawal silang pumasok doon. Sabi ko naman sa kanya, huwag siyang maniwala sa mga kwentong yon dahil wala naman yung katotohanan. Galit na galit siya sa akin. Sabi niya, huwag ko raw tawaging walang kwenta ang mga kwento ng mga magulang niya. Sabi ko naman sa kanya kung talagang totoo yung mga kwento na yon, bakit hindi na lang siya pumasok doon sa kagubatan para makita niya yung mga sinasabi niyang espiritu. Doon na siya natahimik. Marahil ay napagtanto niya na may punto ako. Kaya ayon, napapayag ko siyang pumasok doon sa kagubatan. Habang naglalakad kami, may nakita kaming kakaibang bagay. Parang pendant siya na gawa sa kahoy. May mga ukit na simbolo doon sa pendant. Pinulot ko yon at sabi ko kay kaibigan, amulet daw yon na ginagamit ng mga sinaunang tao para makapasok sa mundo ng mga espiritu. Sabi ko pa, bakit kahoy lang? Kung talagang amulet yan, dapat gawa sa ginto o pilak, diba? Hindi ko alam kung saan niya nakuha yung impormasyon na yon, pero natawa na lang ako. Sabi ko sa kanya kung ano-ano na naman ang pinagsasasabi niya. Siguro raw ay may nag-iwan lang noon doon para takutin ang mga taong papasok sa kagubatan. Sabi ko pa, kung talagang amulet yun, bakit kahoy lang? Hindi ba dapat ay gawa yun sa ginto o kaya naman ay pilak? Hindi na lang siya sumagot. Alam kong napahiya ko na naman siya. Habang naglalakad kami ay napansin ko na panay ang tingin ni kaibigan doon sa amulet na hawak ko. Tinanong ko siya kung ano ang problema. Sabi niya, natatakot daw siya doon sa mga simbolo na nakaukit doon sa amulet. Sabi ko naman, bakit siya matatakot? Hindi naman namin alam
kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo na yon. Baka nga mga random na guhit lang yon na gawa ng isang prankster. Hindi na naman siya sumagot. Nagpatuloy kami sa paglalakad at wala naman kaming nakitang kakaiba. Sabi ko sa kanya, kita mo na, wala namang mga espiritu dito. Sa mga sumunod na araw ay ilang beses pa kaming bumalik doon sa kagubatan. Hanggang sa maisipan namin na mag-camping doon. Sabi ko sa kanya, magdala siya ng tent at mga pagkain. Doon na kami matutulog sa kagubatan. Nung gabing yon, naglatag kami ng tent malapit sa kagubatan. Hindi kami pumasok sa loob pero halos ilang metro na lang ay kagubatan na. Habang naglalakad kami ay may nakita na naman akong mga simbolo na nakaukit sa lupa. Malaki yung simbolo at halatang ginamitan ng matulis na bagay para maukit yun sa lupa. Nakita ko na naman na natatakot si kaibigan. Sabi ko sa kanya, huwag siyang matakot dahil prank lang yun. Siguro ay may mga taong nakakita sa amin na pumapasok sa kagubatan. Kaya naisipan nilang takutin kami sa pamamagitan ng mga simbolo na yon. Sabi ko pa, kung talagang may mga espiritu na nakatira doon sa kagubatan, bakit hindi na lang nila kami palabasin? Bakit kailangan pa nilang mag-ukit ng mga simbolo sa lupa? Hindi na naman siya sumagot. Alam kong natatakot na naman siya. Sabi ko pa, kung sino man ang gumawa ng mga simbolo na yon, ay dapat magpakita na lang sa amin at magpakilala. Nung gabing yon, naglatag kami ng tent at natulog. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising ako. Wala na si kaibigan. Hinanap ko siya sa paligid pero wala siya. Grabe, para akong sinampal ng takot. Parang may malamig na hangin na dumaan sa batok ko. Kinabahan ako. Baka pumasok siya sa kagubatan at nawala. Nagmadali ako at naglakad papasok sa kagubatan. Dala ko yung amulet na nakita namin noon. Habang naglalakad ako, ay may nakita na naman akong simbolo sa lupa. Pero this time, may kasama na itong simbolo ng damit. Pinulot ko yung piraso ng damit, kilala ko yon. Damit yun ni kaibigan. Bigla akong nakaramdam ng takot. Naalala ko yung mga panaginip ko na paulit-ulit na mensahe sa akin ng mga espiritu. Naalala ko yung mga simbolo na nakita ko sa lupa. Naalala ko yung mga babala ni kaibigan. Bigla akong kinabahan. Tapos ay may narinig akong boses. Boses ni kaibigan, sinundan ko yung boses niya. Nakita ko siya na nakatayo sa harap ng isang nilalang na hindi ko maipaliwanag. Parang tao yung nilalang, pero sobrang payat niya. Halos nakadikit na sa buto niya yung balat niya. Kulay itim yung balat niya at may mga simbolo rin na nakaukit sa buong katawan niya. Nakita ko na nakatingin sa akin yung nilalang. Sabi niya sa akin ang dami ko raw nilabag na batas sa pagpasok ko sa kagubatan. Pati raw yung kaibigan ko ay nadamay dahil sa katigasan ng ulo ko. Dahil daw sa akin, nagulo ang balanse ng oras at may mga taong namamatay. Sabi ko sa kanya pasensya na at hindi na ako uulit. Sabi niya hindi na raw ako makakauulit dahil hindi na ako makakalabas sa kagubatan. Sabi ko, bakit? Ano bang nagawa kong kasalanan? Sabi niya lahat daw ng tao ay may oras na nakatakda para sa kanila. Pero dahil sa pagpasok ko sa kagubatan ay nawawala ang oras na yon. Kaya sa tuwing nawawala ang oras ko ay may taong namamatay sa baryo. Ang tunog daw na naririnig ko ay isang instrumentong pangmusika na nagsasaad ng kamatayan. Sabi ko sa kanya, hindi ko naman alam yon. Sabi niya, hindi ko raw alam dahil ayaw kong maniwala. Tinawag ko raw na walang kwenta ang mga babala ng mga magulang ni kaibigan. Nung mga oras na yon ay nagsisisi na ako. Hindi ko alam na ganun pala ang epekto ng mga ginagawa ko. Parang biglang bumagsak lahat ng kasalanan sa balikat ko. Na-realize ko na hindi biro yung mga kwento nila. Nakiusap ako sa kanya na palabasin niya ako. Hindi na ako uulit. Sabi niya, huli na ang lahat. Maraming tao na ang namatay dahil sa akin. Nagising ako at nasa baryo na ako. Mag-isa na lang ako.
wala na si kaibigan. Nalaman ko na maraming tao ang namatay sa baryo dahil sa akin. Nung mga oras na nawawala ako sa oras ay may mga tao na namamatay. Ngayon naniniwala na ako sa mga espiritu. Lagi kong dala-dala yung amulet na yon. Para bang bawat tingin ko doon nararamdaman ko yung bigat ng mga nangyari. Paalala na minsan naging sobrang tigas ng ulo ko. Ako po si Nympha. Sana ay makinig kayo sa kwento ko. Nung college ako, nakatira ako sa isang dormitory sa Maynila. Taga-probinsya kasi ako. Hindi ko na lang sasabihin kung saan. Basta malayo sa Maynila. Alam naman natin na kapag galing sa probinsya, medyo may pagka-ignorante pa sa mga bagay-bagay sa Maynila. Lalo na kung first time mo pa lang doon. Nung bago ako umalis ng probinsya, ang daming bilin sa akin ni Lola. Sabi niya, mag-ingat daw ako sa mga masasamang tao sa Maynila. Huwag daw akong basta-basta makikipag-usap sa mga hindi ko kilala. Huwag daw akong tatanggap ng kahit na anong pagkain o inumin sa mga estranghero. Huwag daw akong lalabas ng gabi mag-isa. Tapos, may binigay pa siya sa akin na anting-anting. Tapos may tinuro siyang mga dasal na kailangan ko raw banggitin kapag may mga aswang na nagtatangka sa akin. Natawa ako noon. Sabi ko, La, sa Maynila po ako pupunta, hindi sa gubat. May aswang pa ba sa Maynila? Parang hindi naman totoo yun, di ba? City na ito, hindi probinsya. Sabi ni Lola, wag daw akong magpapakampante. Ang mga aswang daw ay may kakayahang magpalit ng anyo at magpanggap na tao. Kaya kahit sa Maynila ay may mga aswang pa rin na nagtatago. Pinagbigyan ko na lang si Lola. Tinanggap ko yung anting-anting at in-memorize yung dasal. Pero sa isip ko, hindi ko naman yun magagamit kasi for sure wala naman akong makakasalubong na aswang sa Maynila. First night ko sa dorm, hindi ako mapakali. Hindi ako makatulog, hindi dahil sa naninibago ako sa higaan, kundi dahil sa sobrang tahimik. Yung tipong tahimik na parang may nagmamasid sa'yo sa dilim. Nakakakilabot yung ganong pakiramdam, tapos biglang may narinig akong kaluskos galing sa kisame. Parang may naglalakad sa itaas, pero nasa top floor na ako, so ibig sabihin, sa bubong mismo nang gagaling yung kaluskos. Kinabahan ako. Naalala ko yung mga bilin ni Lola. Sabi niya, kapag daw may narinig akong kaluskos sa bubong, ibig sabihin daw nun ay may aswang na nagmamanman sa akin. Pero hindi ako naniwala. Hindi pwedeng aswang yon. Baka may pusa lang na naglalakad sa bubong. Kinabukasan, may nakilala akong bagong kaibigan. Si Lani. Kapitbahay ko lang siya sa dorm. Siya yung unang kumausap sa akin kasi nga medyo mahiyain ako. Si Lani, madaldal siya. Ang dami niyang kwento. Tapos isang beses na pag-usapan namin yung mga aswang. Sabi ko sa kanya, may aswang pa ba sa Maynila? Alam niyo ba kung ano sabi niya? Oo naman, marami. Tapos kinuwento niya sa akin na may mga pagkakataon daw na nakakakita siya ng mga anino na naglalakad sa kisame ng dorm. Pero hindi lang daw siya nagsasalita kasi baka pagtawanan lang siya ng mga kasama namin sa dorm. Doon ako nagsimulang magduda, baka nga aswang yung narinig kong kaluskos sa kisame. Parang unti-unting nagiging totoo yung mga kwento ni Lola. Nakakatakot isipin, pero hindi ako nagpahalata kay Lani. Sabi ko lang, baka may pusa lang na naglalakad sa bubong. Hindi ako nakontento. Sinubukan kong magtanong sa iba naming kasama sa dorm. Pero iba yung style ko sa pagtatanong. Hindi ako diretsong nagtatanong. Ang ginagawa ko, kinakausap ko sila ng kung ano-ano lang. Tapos kapag medyo kampante na sila sa akin, dun ko na sila tinatanong tungkol sa mga aswang. May isa akong nakausap, si Lila. Sabi niya, may mga pagkakataon daw na nakakakita siya ng mga ukit sa dingding. Pagkatapos daw niyang basahin yung mga ukit, nawawala ito. Ang
Ang sabi daw ng mga ukit ay may aswang na nagtatago sa dorm. Hindi ko alam kung bakit pero naniwala ako kay Lila. Siguro dahil sa paraan niya ng pagkukwento. Halatang natatakot siya. Hindi siya nagbibiro. Ilang linggo na akong nakatira sa dorm. Hindi pa rin ako mapakali. Kapag gabi naririnig ko pa rin yung kaluskos sa kisame. Hindi ako makatulog. Tapos isang gabi nakita ko yung janitor namin na naglalakad sa madilim na pasilyo. Ang pangalan niya ay Mang Kiko. Nagtaka ko anong ginagawa ni Mang Kiko sa pasilyo. Wala siyang dalang flashlight. Paano siya makakakita sa dilim? Sumilip ako sa pinto. Nakita ko si Mang Kiko na naglalakad at nagmamasid sa paligid. Tapos nagsalita siya. Sabi niya, nasaan ka? Alam kong nandito ka lang. Lumabas ka na. Doon ako kinabahan. Anong hinahanap ni Mang Kiko? Tapos bigla siyang tumingin sa direction ko. Hindi ko alam kung nakita niya ako. Pero kinabahan ako. Kaya sinara ko yung pinto. Narinig ko yung mga yabag niya. Palapit ng palapit sa kwarto ko. Kinabahan ako. Tumakbo ako sa kama ko. Tapos yung kama ko kasi may takip na kumot. Sumuot ako sa ilalim ng kama. Tapos binuksan ni Mang Kiko yung pinto. Narinig ko yung pagbukas ng pinto. Narinig ko yung mga yabag niya. Palapit ng palapit sa kama ko. Tapos narinig ko siyang nagsalita. Sabi niya, alam kong nandyan ka lang. Amoy na amoy kita. Doon ako kinabahan ng sobra. Hindi ko alam kung bakit, pero naisip ko na baka aswang si Mang Kiko. Tapos ako yung hinahanap niya. Nagsimula akong magdasal. Naalala ko yung dasal na tinuro ni Lola. Paulit-ulit kong dinasal yon. Tapos narinig ko na naglalakad na naman si Mang Kiko. Akala ko lalabas na siya ng kwarto. Pero naramdaman ko yung kamay niya na humihila sa akin palabas ng kama. Mabilis akong kumilos. Sinipa ko siya sa muka. Tapos tumakbo ako palabas ng kwarto. Nilingon ko siya. Nakita ko na yung mukha niya ay unti-unti nang nagbabago. Yung balat niya ay natutunaw parang kandilang nauupos. Nakakatakot talaga parang sa pelikula. Tumakbo ako sa kwarto ni Lani. Pinagbuksan niya ako. Tapos sabi ko, may aswang sa kwarto ko. Naniwala naman siya sa akin. Tumakbo kami sa kwarto ni Lila. Pinagbuksan niya kami. Tapos sabi ko, may aswang sa kwarto ko. Hindi ko alam kung bakit pero naniwala sila sa akin. Siguro dahil kampante sila sa akin. Or baka dahil sila rin mismo ay may mga karanasan sa aswang sa dorm. Nagtawag pa kami ng iba naming kasama sa dorm. Lahat kami nagkaisa, dala-dala yung mga anting-anting at dasal na binigay ni Lola. Tapos bumalik kami sa kwarto ko. Pagbukas namin ng pinto, nakita namin si Mang Kiko na nakaupo sa kama ko. Yung mukha niya ay parang natutunaw. Tapos yung katawan niya ay unti-unti nang nagbabago. Hindi siya kumilos. Nakatingin lang siya sa amin. Doon namin nalaman na si Mang Kiko ay isang aswang. Hindi na ako tumagal sa dorm na yon. Natatakot ako. Paano kung may iba pang aswang na nagtatago doon? Ang dami kong natutunan sa karanasang yon. Una, dapat pala ay hindi ako nagiging kampante. Akala ko kasi ay nasa Maynila ako, kaya safe ako sa mga aswang. Pero hindi pala. Pangalawa, ang dami ko palang kaibigan na may karanasan sa aswang sa dorm. Pero hindi sila nagsasalita. Siguro dahil natatakot sila na baka hindi sila paniwalaan. Kung nagsalita lang sana sila, ay baka matagal na naming nahuli si Mang Kiko. Pangatlo, hindi pala ako dapat nagtatawa-tawaan sa mga bilin ni Lola. Ngayon, mas naiintindihan ko na yung mga sinasabi niya. Kung hindi dahil sa dasal na tinuro niya sa akin, ay baka hindi ko naagapan si Mang Kiko. Minsan, yung mga bagay na akala mong hindi totoo, yun pa yung magliligtas sa'yo. Hanggang ngayon, nasa akin pa rin yung anting-anting na binigay ni Lola. Hindi ko na ito iniiwan, lagi ko siyang suot. Hindi ko kasi alam kung kailan ko ito kakailanganin.
Nakatira ako noon sa isang liblib na baryo. Malapit sa kagubatan ng bahay ko, madaming alamat na kumakalat tungkol sa kagubatan na iyon. Isa sa mga alamat na iyon ay may isang espiritu raw na naninirahan doon. Isang babaeng espiritu na umiiyak at naglalakad sa kagubatan kapag gabi. Hindi ko nga pinapansin yung mga ganong kwento kasi, sa totoo lang, hindi naman talaga ako naniniwala sa mga multo. Para sa akin, mga kwentong pambata lang yan. Pero may nangyari sa akin noong 2017 na nagpatunay na totoo ang alamat na iyon. Nagsimula ang lahat noong isang gabi na pauwi ako galing sa pagtitinda ng barbecue. Narinig ko ang boses ng isang babae na nanggagaling sa kagubatan. Hindi ko maintindihan kung ano ang sinasabi niya, pero parang awit na pampatulog ang tono ng boses niya. Dumiretso na ako sa paglalakad pa uwi. Sabi ko baka namamalikmata lang ako. Pero hindi lang doon natapos ang karanasan ko. Sa mga sumunod na buwan, paulit-ulit kong naririnig ang boses na iyon. Sa tuwing mag-isa lang ako sa bahay, naririnig ko ang boses na iyon na parang may kausap. Kapag natutulog ako, nararamdaman kong may naglalakad sa paligid ng kama ko. Kapag naliligo ako, nararamdaman kong may nanonood sa akin. Nagiging parte na ng buhay ko yung espiritu na yon. Parang may kasama akong anino na hindi ko nakikita pero ramdam na ramdam ko. Yung tipong kahit saan ako magpunta sa bahay, parang may nakasunod sa akin. Isang gabi na naubusan ako ng gas sa kalan, lumabas ako para kumuha ng kahoy na panggatong. Bigla kong narinig ang boses ng nanay ko na galing sa hangin. Sabi niya, "Anak, mahal na mahal kita." Grabe, parang may malamig na hangin na dumaan sa likod ko. Alam kong hindi si mama yon, pero ang linaw-linaw ng boses niya. Nakakaiyak kasi ilang taon na rin mula nung mamatay si mama. Pero alam kong hindi si mama yon. Ang espiritu na yon ay ginagaya lang ang boses ni mama. Nakakatakot pero hindi ako nagpahalata na natatakot ako. Pumasok ako sa loob ng bahay at nagdasal. Hindi ko alam kung ano ang gusto ng espiritu na yon sa akin. Pero sa mga sumunod na buwan, mas lalo pang dumami ang mga kakaibang nangyayari sa bahay ko. Isang umaga, pagising ko may damit na nakahalatag sa kama ko. Ang damit ay isang lumang saya na kulay puti. Hindi ko alam kung paano napunta sa kama ko yung damit na yon. Wala naman akong kilala na may ganong damit. Isang gabi na may bagyo, narinig ko yung iyak ng babaeng espiritu. Pero iba yung iyak niya, malakas at galit na galit. Doon ko naintindihan na baka nagagalit yung espiritu dahil sa bagyo. Baka naman kasi may tahanan din siya sa kagubatan na sinisira ng bagyo. Kaya naman naawa ako sa kanya. Sinabi ko sa kanya na pwede siyang manatili sa bahay ko habang may bagyo. Pero sa totoo lang, natatakot ako habang sinasabi ko yon. Baka kasi may makita akong multo na papasok sa bahay ko. Pero wala naman akong nakita. Nawala na lang yung iyak niya. Ilang araw pagkatapos ng bagyo, naisipan kong patulugin sa bahay yung kaibigan kong si Aris. Sabi ko sa sarili ko, baka kapag may kasama ako sa bahay, ay tumigil na yung espiritu sa pagpaparamdam sa akin. Pero nagkasakit si Aris, nilagnat siya ng hindi maipaliwanag, kaya pinauwi ko na lang siya. Doon ko naisip na baka ako lang ang pinaparamdaman ng espiritu. Nagtaka ako kung bakit. Isang araw, naglalakad ako sa kagubatan. Nakita ko yung isang puno na may nakaukit na simbolo. Hindi ko alam kung ano yung simbolo na yon, pero mukhang kakaiba. Doon ko naisip na baka may nagbura noon sa puno na yon at ako lang ang nakakakita noon. Baka pinili talaga ako ng espiritu. Sa mga sumunod na araw, lagi kong napapanaginipan yung isang lugar na puno ng mga kaluluwa. May isang malaking bato sa gitna ng lugar na yon. Nakaupo sa ibabaw ng bato ang isang babae na nakasuot ng puting saya. Lagi niyang sinasabi sa akin na hanapin ko raw ang kanyang mga buto. Sa panaginip ko, alam ko kung saan ko matatagpuan ang mga buto na sinasabi niya. Sa ilalim ng malaking bato,
pero hindi ko alam kung saan ko makikita yung lugar na yon. Hanggang sa isang araw may nakakwentuhan akong matanda. Nabanggit niya sa akin na noon daw ay may isang babae na pinatay ng pamilya nito. Ang sabi ng pamilya, nawawala raw yung babae. Pero ang totoo ay pinatay nila ito dahil nabuntis ng hindi kasal. Naisip ko na baka yung babae sa panaginip ko at yung babaeng pinatay ng pamilya niya ay iisa. Kaya pala parang may hinahanap siya sa akin, parang gusto niyang malaman ko ang kwento niya. Sa wakas ay nagkaroon ng sagot ang lahat ng nangyayari sa akin. Baka nga yung babaeng yun ang nagpaparamdam sa akin. Pero bakit ako? Ano ang kinalaman ko sa kanya? Naisip ko na baka dahil sa akin siya nagpaparamdam ay dahil ako ang nakarinig sa iyak niya. Ako ang nakakita ng nakaukit na simbolo sa puno. Ako ang nakakita sa damit niya. Ako ang nakarinig sa boses niya. Ako ang nakapanaginip sa kanya. Ako ang nakakaalam ng lahat ng bagay na may kinalaman sa kanya. Baka ako ang pinili niyang makaalam ng lahat ng bagay na may kinalaman sa kanya. Kaya naman isang araw, nagpunta ako sa kagubatan. Sinabi ko sa hangin na alam ko na ang nangyari sa kanya. Alam ko na pinatay siya ng pamilya niya. Pinagsisihan ko na nalaman ko ang tungkol sa kanya. Nakiusap ako na sana tigilan na niya ang pagpaparamdam sa akin. Nagpatawad ako para sa pamilya niya. Alam ko na hindi ako ang dapat magpatawad para sa kanila, pero ginawa ko pa rin. Nakakatakot talaga yung mga nangyari. Parang hindi na matatapos yung pagpaparamdam ng babaeng espiritu sa akin. Sa gabi-gabi na lang, iniisip ko kung ano pa bang mangyayari. Parang hindi na ako mapakali, laging may kaba sa dibdib ko. Mabuti na lang at nakatakas pa rin ako sa kanya. Lumipat ako sa mas mataong lugar. Natatakot ako na baka kung ano na naman ang mangyari sa akin doon. Pero hanggang ngayon ay bumabalik pa rin sa alaala ko ang boses ng babaeng espiritu na yon. Parang kahit saan ako magpunta, dala-dala ko pa rin yung takot at alaala niya. Kahit amoy lang ng paboritong pagkain ni Mama, bumabalik lahat ng nararamdaman ko noon.